the official day of our move-in dito sa bagong studio. Yan na yung ating kitchen. It's a chaos day for us. Today is another day. Ngayon ang gagawin natin is maglilipat ng konting gamit. Actually, ito yung hindi na pag-uusapan. Like, as an OFW, as an expat, or resident dito sa UAE, nobody talks about the struggle of shifting ng mga bahay, di ba? Like, most of the time, most of us, wala tayong permanent address. We keep on moving to another place. Why? Siguro, isang factor na rin dun yung pagtaas ng mga rent ng mga bahay. Second, yung for some, their families are growing. So, kailangan nila ng bigger space. But majority, yung mga rent. And especially with what's happening right now, ang daming naapektuhan, ang daming nagtaas ng rent. Even petrol, nagtaas. Yung mga bilihin, foods, and groceries, and all of that. Nagsipagtaasan ng mga presyo. So, same thing sa bahay. So, yun yung isang reason kung bakit kami nag-decide na lumipat ng bahay. And right now, hindi pa officially paglilipat, pero dadalhin lang namin yung mga few items na kaya naming bitbitin. I'll do my best kung ano yung pwede kong ma-share sa inyo. Also today, mag-check din kami ng refrigerator. So, sama rin kayo sa amin sa pag-check namin ng refrigerator na makahanap kami ng cheap na or murang refrigerator. Okay, so we are here na sa loob ng bahay. Ayan na yung ating kitchen. Small kitchen counter lang naman siya. Pero enough space since, again, studio ulit kami. Dalawa lang naman kami plus one si Max. Inuna namin yung mga gamit na hindi namin laging nagagamit. Like yung mga damit na nasusuot lang kapag taglamig. Yung mga bedsheet, maraming bedsheet. And yung mga tuwalya, yung mga ganon na kasi isang linggo na lang naman kami doon sa isang bahay. So, hindi naman namin kailangan ng ikip yon. So, since nalinis na, by the way, tumawag pala kami ng cleaner sa Urban Company. Hindi ko na vinidyohan for her privacy, pero nagpalinis kami kanina. Inintay lang namin siyang matapos. And then, bumaba na yung asawa ko sa parking para kunin na yung ibang gamit. Tapos, dumating na rin yung sofa namin. Ito yung sofa, ayan. So, ayan. Ayan ang aming studio. Nandito na yung mga gamit na ilalagay ko dito sa cupboard. Kasi ito yung mga damit namin na, as I've said, hindi na nga namin nagagamit. So, isasalansan ko na siya. Meron kaming dalang hanger para ilagay dyan. May mga abaya ako na hindi ko nasusuot. So, ilalagay ko rin dyan. So, nailagay ko na yung mga gamit dito sa cupboard. Kasi merong built-in na cupboard. And yun nga, yung sabi ko, yung mga jackets ang ilalagay ko, sweater, abaya, and yung mga hindi laging nagagamit. Kaya ito, yung nung kinasal pa kami nito nung asawa ko, yung kanyang wedding suit. So yan, dyan nakalagay. And hindi pa final. Ayan, yung mga bedsheet. Hindi pa naman final kasi marami pa kami kukunin sa bahay. Pero so far, at least yung mga bagay na hindi laging nagagamit at hindi laging nagagalaw is na-arrange na namin. And then yung banyo, dinala ko na yung mga items doon sa banyo namin na pwede kong ilagay dito. So dito muna siya, hindi ko muna siya isasalansan kasi I have enough time naman to actually fix everything kasi maglilipat kami ng weekend. So meron akong time para gawin yon. And ayun, so as of now, yun na yung nagawa namin. Mukhang konti, pero sa totoo lang marami na rin yun. Ang dami namin binitbit, nakapagpalinis na rin kami ng bahay. Yung malalaking items na lang yung ililipat namin next week at saka yung mga gamit sa kitchen. Kasi may mga iiwan kami doon. Like yung two-seater sofa, iiwan na namin yun doon sa bahay. And yun, yung ibang gamit iiwan na namin. Dahil as much as possible, gusto namin medyo bago kasi sobrang tagal na talaga nun sa amin. Siguro mga 3-4 years na namin ginagamit yon. Medyo gumigive up na siya. So, iiwan na namin siya doon. Pero mapapakinabangan pa naman. So, right now, dahil tapos na kaming mag-ayos ng konti,
titingin naman tayo ng fridge. Okay, so for now, dito muna kami sa Ace Hardware. Dito muna kami mag-check ng fridge. Online I was checking. These are completely different prices. Idea. Hold on. Laki. It's huge. It's a good price. Wala sila masyadong maraming brand ng fridge. Mostly, Afron, Midea, Hitachi, Samsung. So, medyo nahihirapan kaming maghanap ng fridge dito sa Ace. So, baka pumunta kami ng Carrefour. Maybe there, meron kaming ibang makita. Pero as of now, may mga nagugustuhan kaming trash bin. Eto, love. Kaya lang, you know what I don't like about this stainless? It looks so office. So cheap. Diba? So for now, nag-iikot-ikot lang kami. Nag-check lang kami kung anong pwedeng makita na baka sakali kailanganin din namin. Like this. Ito, kailangan ko to. Pero dadaan kasi kami ng IKEA. So, yung mga towel. Wait. May tuwalya. Gusto ko ng bagong tuwalya. Ito, 25 lang. So, diretso kami ng IKEA and Carrefour. Ang maganda kasi dito sa DFC area, andito na yung Ace Hardware. Tapos, opposite lang yung DFC Mall. Tapos, nasa loob ng mall yung Carrefour and yung IKEA. So, tawiran lang. Although, magpa-park pa rin kami, pero tapat. Opposite lang yung location. So, mabilis lang. Titingin tayo. Kasi wala kami nakita dun sa Ace Hardware nung fridge. Most of the models are quite expensive. So, wala kaming makitang, yung alam nyo yun, yung affordable na brand. So, titingin tayo sa Carrefour na yun. So, napadaan kami dito sa Pan Homes. And titingin ng mga canvas na painting. Pero ang hinahanap ko talaga, coffee table. Gusto ko yun. Ito. Ayan. Yung mga ganitong divider. Now it's 4:30. Nagutom na kami. Wala pa rin kaming nabiling fridge. Nagka-canvas din kami ng coffee table. Hindi pa kami nagla-lunch. And nag-breakfast kami ng medyo maaga. Tapos pandesal lang at saka pancit canton. So, ngayon, nandito kami sa Burger King. Pampapatid. Ano yun? Anong tawag doon? Pampatanggal gutom lang. And then after that, punta na kami ng Carrefour. And then, IKEA. 70, sir. So that there is an allowance. This one is 60 only. that should be. Isa pa daan kami dito sa mga To mix it. aroma diffuser. No, it's not really. So, may nagustuhan kami. Ito, nagustuhan ko yung scent nitong Crystal. Pero mas gusto ko tong Secret. The company name is Green Signal. Although medyo hindi ako sure kasi gusto ko ng Dr. Scent. However, pag-iisipan ko kung magiging okay to para sa bahay. Kasi mas sure ako na madaling maka-order through online kahit sa Dr. Scent. Hindi ko masyadong kilala tong name ng Green Signal. So, let's see. Diba tumingin kami ng fridge after namin magdala ng ibang gamit dun sa bahay. And hindi ko in-expect na, ang mahal pala ng mga fridge ngayon, no? Kasi, dati kasi yung ginagamit kong fridge parang second hand lang yun. Tapos, second hand nga ba? Kasi pangatlong owner na ako nun eh. So, third hand. Basta, hindi siya brand new na nabili. Tapos, after noon, yung nilipatan namin, may kasama ng fridge. Like, kagaya ngayon, itong bahay namin kasi semi-furnished siya. May kasama na siyang cooker,
washing machine and fridge. So, dun sa lilipatan namin, unfurnished. So, tumingin kami ng fridge. Ang mahal. Tapos, sa dami ng detail, kasi syempre merong, gusto namin na kung magbabayad man kami ng brand new, sulit, di ba? And hindi rin naman kami kukuha ng sobrang mahal kasi, as I've said, hindi naman kami marami. So, yung enough lang talaga for us. So, hindi kami definitely aabot dun sa talagang mahal na fridge. Pero for me, mahal pa rin yun. Like, kapag umabot na ng 1,000, mahal na yung fridge na yon. So, since magbabayad lang din kami, so we want to make sure na magiging sulit yung ibabayad namin. So, ang dami namin tinignan to the point na na-overwhelm na kami with all those information. Kasi lahat naman ng mga agent or yung sales agent, syempre ang target nila ang focus nila is maka-target sila, 'di ba? And meron silang specific brand na hawak. So ang tendency i-insist nila 'yon. So pagka magbibigay sila ng information, sasabihin nila, mas maganda kapag ganito. Kasi etong ganito, China yan. Ito, Korea. Ito, Japan. Pero ito, like European brand. So, dahil sa dami ng information, na-overwhelm na kami to the point, wala kami nabili. Yes, wala kaming nabili. Nag-usap nga kami ng asawa ko na siguro let's stick to the plan na first yung budget. Second, yung dimension niya na magkakasya dun sa bahay. Third is kung ano lang talaga yung kailangan namin. So, babalik kami para make sure na makabili na kami. Pero for now, wala kaming nabili. Anyway, dun pa lang na-stress na kami. Good morning! It's another day and today is the official day of our move-in dito sa bagong studio. And alam nyo, kanina pa kami nag-umpisa. Naghakot kami ng mga loose items. And as you can see, ayan lahat, yung gamit, super messy. The good thing about shifting is that you get to see or you get to declutter. So I was able to declutter yung mga bagay na hindi na namin kailangan. So whatever it is right now in here are the one that we actually needed. And yung actual things that we are actually using, nakakapagod. And lahat ng to, i-unpack pa. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi talagang grabe yung paghahakot namin mag-asawa. Siguro naka 5 balik kami, 5 or 4 na best na balik kami. And grabe, sobrang nakakapagod. Right now, yung asawa ko nandun pa sa dating bahay and meron pa mga items na kukunin, yung like yung kama, yung mga cupboard. And ngayon, nandito na ako kasi iniintay ko yung delivery ng fridge. Kasi umorder nga kami ng fridge. So, ngayon yung delivery. Everything will happen today. Yeah, sobrang nakakapagod. Pero, yeah, that's the life reality of being an OFW dito sa Dubai or sa UAE. Wala tayong permanent address. We call ourselves NPA nga, di ba? No permanent address. So, palipat-lipat tayo. And, grabe sakit ng braso ko. Feeling ko tatrangkasuhin ako, pero please, wag naman. Kasi ang dami pang kailangan gawin. Right now, pahinga muna ako. Intayin ko muna yung delivery. Medyo gutom na rin. So, I'm thinking to order online. Pero pagdating na ng asawa ko, kasi kawawa din yung asawa ko, wala pa kaming kinain, wala pa kaming almusal, and right now, it's already, I think, 11 o'clock. So, laban lang. By the way, si Max, ayan, naninibago pa siya. Nandiyan siya sa loob, hindi lang makita. Max, asan ka? Ayun. So, naninibago pa si Max. Ayun, ayaw pa niyang lumabas, which is normal sa lahat ng mga pusa. Lalo na pag may nasa bagong environment, medyo maninibago, matatakot, magha-hide muna sila. So, let them be kung kailan sila maka-feel na ready na silang lumabas. And since wala rin akong litter sand, dahil nilinis ko yung litter box niya, good thing na magtago muna siya kasi baka mamaya mangailangan na siyang mag-wiwi, wala pa yung litter box, yung litter sand, umorder pa ako. So, maiging magtago muna siya dyan.
sakto, dumating na rin yung order ko ng liter Sanfor Max. Umorder ako ng tubig dahil wala kaming dalang tubig dito. Order na rin ako ng maliit na tubig, na water, just in case yung magkakabit syempre ng fridge ay mauhaw dahil grabe yung init sa labas. So at least may ma-offer tayong water for them. So, ito yung sitwasyon ngayon. Lahat sila, internet, IKEA, and the movers. It's a chaos day for us. Ang dami pang aayusin. So, ito yung unboxing ng mga trentahin. So, ito na nga pala yung fridge na nabili namin. Wait. Ayan. Grabe yung time na ginugol namin para lang makahanap ng affordable meaning to say swak sa budget namin kasi for sure merong iba na ang affordable sa kanila ay mahal. Pero sa amin okay na to. Hindi siya second hand pero as I've said, affordable siya. Wait, pakita ko sa inyo ang aking unboxing. Ayun. Kasi kailangan ko buksan dahil dala ko yung mga laman ng ref namin yung doon sa isang bahay. And lumipas na yung 2 hours. Ano ang progress sa pagdilipat ng bahay? Grabe, nakakapagod. Pero so far, naayos naman na tong living area. Pero ang dami pang, ayan, nasa likod na kailangan pang imisin. Yung kitchen, hindi pa ako totally tapos. So, inuna ko muna tong yung mini living area namin. However, hindi pa rin siya totally finished kasi wala pa yung coffee table na gusto ko. And right now, wait, pakita ko sa inyo. So right now, ayan ang hitsura ng ating living area. Yung salamin na yun, kailangan ko pa siyang i-install dito sa likod. Katapat nito ang living area. Alam naman ng lahat na hindi ganun kadaling maglipat ng bahay, lalo na dito sa Dubai. And especially kapag unfurnished yung nilipatan mo, although studio lang to, still, kailangan mo pa rin ng mga gamit. And, ayun, right now, sobrang gutom ko. So, umorder ako sa Dunkin' Donut. Ayan. Alam niyo, nakakatuwa, binili ko tong tray sa IKEA. So, hindi ko akalain na magagamit ko. And wala pa kaming coffee table. Pinag-iisipan ko kasi may space dito sa likod. Kung malalagyan ko ng maliit lang na parang dining table, siguro yung good for 2 lang talaga na table and chair. By the way, iniintay ko rin pala ang Etisalat. Dun sa previous videos ko na andito silang lahat, remember yung movers, yung IKEA, and yung Etisalat. Turned out, not Etisalat, sorry, internet connection. Kasi dito sa area namin, lang ang parang allowed na mag-install ng home wifi. So, yung internet box namin, turned out, sira yung fiber. Sira yung fiber na connection or line. So, bumalik siya on the same night or on the same day. Pero, hindi pa rin siya na-install ng proper. So, iniintay namin ngayon. Nakaschedule siya for today at 2 o'clock. So, sana dumating na kasi medyo nakakaboryo din. Naubos na yung data ko. And syempre, pag naglilinis ka or nag-aayos ka ng bahay, mas ginaganahan kapag may naririnig kang music or something, di ba? So, sana dumating na siya ng mas maaga than expected sa 2 o'clock para maikabit na. Para medyo ganahan naman akong kumilos.
Yung asawa ko naawa din ako, ang dami niyang binuhat kahapon. Talagang pinagbubuhat niya yung mga lahat ng mabibigat. So, 7 pa lang ng umaga, hindi na kami, nagising na kami para mag-imes ng mga gamit. Kumuha kami ng movers, pero hindi namin lahat pinadala. Yung mga loose items, kami na yung nag-ayos, hindi na namin pinabalot sa kanila sa mga box. Bakit? Kasi, girl, ang mahal. Ang mahal ng movers. Not unless kukuha ka dun sa mga, may nakikita natin mga patan shifter na may mga truck. Kaya lang, ang worry kasi namin, last time nung naglipat kami, nadumihan talaga yung kama. So, kasi nga, wala silang pambalot sa kama. So, isa-slide lang nila sa kanilang truck. And another thing is, kailangan namin ng someone na talagang maalam mag-dismantle kasi yung lift dito sa nilipatan namin, wala silang service lift, maliit lang yung lift. So, kailangan mo talagang i-dismantle yung mga furniture like bed. So, yun yung naging worry namin. So, wala kaming choice kundi kumuha ng movers. However, ang mahal nga ng charge nila. So, para makamura kami, talagang sinabi namin na kami na lahat sa loose items. Please, dalihin nyo lang yung 2 cupboard, 2 drawer, isa itong Kallax table na parang, kasi pwede yung ano, hindi lang yan parang TV rack basta Kallax ang tawag yan sa IKEA, di ba? And isang kama. Yun lang. Yun lang, pero inabot na kami ng magkano. So, parang 500 yung binayad namin. Imagine kung may mga loose items pa na magpo-provide sila ng mga boxes. So, baka abutin kami ng kulang-kulang 1,000 doon. Just to shift. So, ginawa namin talagang, actually 1 week before pa lang nag-uumpisa na akong magbalot-balot ng mga damit. So, yesterday, 7 o'clock in the morning, gising na kami ng asawa ko. Walang almusal, walang tanghalian. Natapos namin to lahat paglilipat, pagpunta ng shifter, ng IKEA, ng Do. Almost 5 o'clock na. Wala kaming kinain anything. Water lang and Gatorade. So talagang grabe yung pagod and yung asawa ko talagang grabe yung mga pinagbubuhat niya. And puyat and pagod. So midlip din kami at least an hour. Tapos naggayak ulit kami. Dahil may mga kailangan pa kaming asikasuhin. Anyway, that's what I'm trying to say. Na nobody talks about the struggle of shifting ng bahay, especially kapag nasa UAE ka. Why am I saying especially pag nasa UAE ka? Kasi nga, wala namang permanent address. Pag nagtaas ang renta, kagaya na nangyari sa amin, ang nagtaas ng rent, wala kang other choice kundi maghanap nung matitirhan mo na kaya mong i-sustain yung mga bayarin, di ba? So, ayun, napakahirap, nakakapagod. Although worth it pag nakita mo na yung outcome nung pinaggagawa mong pag-aayos. And at the same time nga, the good thing about it is nakakapag-declutter ka, natatapon mo yung mga unnecessary na nasa stock na lang sa bahay na hindi mo naman nagagamit. Pasensya na wala pa akong ligo, naghilamos lang ako, namamaus-maus pa ako dahil kulang pa rin sa tulog. Pero it is what it is. And happy naman ako to share that with you guys. So, hindi pa kami tapos sa ating journey ng paglilipat. Hopefully, makuha ko na yung gusto kong, what is this? Coffee table. And sana meron akong mahanap na maliit lang na dining table for us. Ngayon, kakain muna ako dahil talagang gutom na ako. Hindi ako makakilos, hindi ako makapag-function ng gutom at walang kape. Anyway, kain muna ako, magkakape muna ako dahil wala kaming takore. Wala akong ibang choice kundi umorder ng kape. Hindi ako nag-hot coffee right now kasi sa init ng panahon and dahil nagtitipid tayo sa kuryente, hindi nakabukas ang AC. Pero malamig pa naman yung bahay. Kaya lang ganyan talaga. Kapag kayo na yung nagbabayad ng sarili nyong bill, magtitipid talaga kayo, di ba? Oh, another information to share. Ngayon, dinner time, umorder kami ng food, umorder kami ng sushi kasi talaga nagugutom na kami.
So, yung information na kailangan malaman when you're shifting house, may mga building na centralized yung gas. And in our case, hindi kami ready. We're not prepared. Kasi medyo one-time payment yung hinihingi nila for 1 year. So, medyo nawindang ang lolo't lola nyo. Hindi namin in-expect yon. Kaya wala kaming gas. Wala kaming panluto. Isa yon sa mga dapat nyong i-look forward and i-add sa mga things that you have to prepare, including sa budget. May mga company na nanghihingi ng full payment for 1 year, and I think meron din mga company na 1 year or kalahati, at least kalahati or 6 months yung hihingi nila na payment. In our case, 1 year na agad yung hinihingi nila. Right now, order muna ng food. Magastos din bumili sa labas. Pero right now, ayan, umorder kami sa Sushi Do. Kain na kami ng dinner. Good morning. So, umorder na lang ako na aking almusal. Kanina pinag-iisipan ko kung magpapandesal na lang ako. Pero, may natira pang pagkain. Ay, yung kape ko! Bumaksak! So, meron pang natirang, ano ang tawag dito? May natira pa akong kanin from last night. Tapos while browsing, nakita ko, nag-o-offer sila ng kape. So, ayan, noon minutes. Ayan, so umorder tayo ng, of course, ano pa ba? Spanish latte. So, i-end ko na yung vlog kasi feeling ko mahaba na to. Gusto ko maglagay ng plant doon sa tabi ng TV rack and ng TV. Pinag-iisipan ko kung real plants ba or artificial. Kasi, okay, kung artificial, ang advantage is that hindi mamamatay. Yung kulay niya will always be parang bright kasi nga artificial. That's the advantage, and the disadvantage is kailangan ko siya laging linisin kasi malakas mag-accumulate ng mga alikabok ang mga fake plants. In that sense, dadagdag siya sa trabaho ko, sa paglilinis ko dito sa bahay. So, yun yung disadvantage. Ngayon, kung real plants naman, definitely advantage is makakapag-produce ng mas malinis na tubig, mas malinis na hangin. And at the same time, hindi siya high maintenance when it comes to cleaning kasi hindi siya masyado mag-accumulate ng alikabok. The down part or disadvantage is there's a possibility na mamatay, di ba? Pero sabi nila, yung mga malalaking plants daw, yung mga tall standing plants, low maintenance yung mga yon na normally 1 to 2 twice a week mo lang siya dapat diligan. So, okay na yun sa akin. Mamaintain ko yun, magagawa ko yun. And sana lang, kasi knowing myself na mamatayan talaga ako ng halaman. So, sana hindi siya mamatay sa akin. So, yun lang yung pinag-iisipan ko kung totoong plants ba or hindi. Pero, syempre, as much as possible, mas maganda na dun tayo sa real plants, di ba? And before I end this vlog, pakita ko sa inyo yung isa sa mga amenities dito. So, ayan. Ayan yung pool. And next to the pool, yung window na yon, if you could see. Asan na yan? Ayan, yan. Yung window na yan. Yan yung gym area kung saan pwede kang mag-workout. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. At kung nag-enjoy kayo, please don't forget to like and subscribe. That's about it for this video. I hope to see you on my next one. Bye!